Sa puntong ito, alamin na natin ang update sa Bagyong Yolanda mula kay April Enerio sa Pag-asa DOST Live. Salamat, Ralph, sa ating balita. Napanatili ni Bagyong Yolanda ang lakas habang patuloy na kumikilos papalapit sa may Calamian Group of Islands. Alas 4 ng hapon, namata ng sentro ng bagyo sa layong 115 kilometers west ng Rojas City o nasa karagatan na yan ng Sulu sa mga oras na ito. At dahil nga nasa dagat, meron ito ngayong 215 kph maximum sustained winds at pagbugso nga abot naman ng 250 kilometers per hour. Mabilis pa rin ang pagkilos nito pa west-northwest at 40 kilometers per hour. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, binabagta Bagyong Yolanda ang Sulusi at inaasahan dadaan sa may Calamian Group of Islands ang bagyo around 8 to 9 p.m. at tatawid na patungong West Philippine Sea ngayong gabi. Lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Sa ngayon, dumami na ang mga lalawigan sa Luzon na under signal number 4. May extreme northern, kasama po dyan ang extreme northern Palawan at ang Calamian Group of Islands sa may southern occidental Mindoro at southern oriental Mindoro. Habang may signal number 4 pa rin sa may Aklan, Capiz, Antique, Iloilo at Guimaras dyan sa may Iloilo. Samantala, mga probinsya na lamang sa Luzon ang nasa ilalim ng signal number 3 tulad ng sa nagtirang bahagi ng Mindoro Provinces, Romblon, natitirang bahagi ng Northern Palawan kasama na ang Puerto Princesa. May signal number 2 naman sa may Lubang Island, Batangas, Marinduque, natitirang bahagi ng Palawan, Burias Island, Masbate at Ticao Island, pati maging sa Negros Provinces, Cebu at Biliran Island. Samantala, ibinaba na muli sa signal number 1 ang Metro Manila kasama na ang Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Provinces, Albay at Sorsogon. Sa Visayas naman, may signal number 1 sa may Samar Provinces, Leyte Provinces, Camotes Island, Bohol at Siquijor, pati maging sa Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Province. Para sa mga asahang epekto pa ni Bagyong Yolanda sa mga susunod na oras, alamin natin yan sa aming pagbabalik. Mga kababayan, narito po ang chronology of passage o pagtama sa kalupaan nitong si Bagyong Yolanda. 5 beses aktual na tumama sa kalupaan itong si Bagyong Yolanda. Mula sa ating mga nakalap na detalye sa Pag-asa, unang tumama ang bagyo sa Giowan, Eastern Samar 4:40 ng madaling araw. Alas 7 ng umaga naman, naglandfall ito sa may Tolosa, Leyte. 9:40 a.m. dumaan ang mata ng bagyo sa may Daan Bantayan, Cebu at 1 hour later ay sa Bantayan Island, Cebu. Alas 12 ng tanghali naman ay naglandfall si Yolanda sa may Concepcion, Iloilo. Ngayon titignan natin kung magla-landfall pa ito dyan sa may Busuanga o baka dumaan na lamang sa mga isla ng Calamian. Sa lahat ng oras at mag-monitor ng weather updates via Panahon TV Facebook at Twitter accounts at pati maging sa aming website sa www.panahon.tv. Doon makikita ang mga infographics na inihanda bilang inyong gabay sa panahon ng pangangailangan. Tulad na lamang nitong inyong makikitang visual. So dyan yung makikita kung ano nga ba ang mga precautionary measures na dapat nating isagawa sa oras na nakataas na ang mga public storm warning signals. Makikita nyo yan sa Panahon TV social media accounts. Paki-share na lang din sa inyong mga family and friends para sa kaalaman at kaligtasan ng bawat Pilipino. Para naman bukas, sisikat po ang araw, 5:54 ng umaga at lulubog naman 5:25 ng hapon. Maging una sa balita kay Bagyong Yolanda, magpapatuloy po ang Panahon TV typhoon coverage hanggang hating gabi dito mismo sa Pag-asa, kaya tutok lang sa PTV Channel 4. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan.